Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, mga kaibigan, biglang kumuripas ng takbo. Lumabas yun ng bansa natin. Kumpirmado itong Vice Presidente nyo na si Sara Duterte pagkatapos pumalpak ang kanyang mga balak na patalsikin diyan sa Malacanang itong ating kasalukuyan Pangulo kagalang-galang Bongbong Marcos gamit ho ang video na piki polboron video, anak ng katakot-takot. Kaya nga hindi siya umatid ng SONA dahil ang sarili niya ay dinesignate as a survivor. Ay may nalalaman pa itong survivor, mga kaibigan. Kumpirmado po. Tumulok na ang Germany itong Vice Presidente nyo. Mainit kang usapin. Napakarami ho ang nagbibigay ng kanilang public opinion na ito ay kunwari nagpapalamig o nagtatago. Nagtatago na nga pansamantala. Dahil umiyak, masakit sa kalooban, ang palpak na ika nga po ay pagpapatalsik. Hindi po nagwagi, nabigo, na patalsikin. Noong araw po ng SONA, diyan sa Malacanang, itong ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Hindi po yun ang una at huli na gumagawa ho sila ng paraan sa pangunguna nitong ni Digong at siyempre sangkot ang kanyang anak na itong si Sara Duterte. Bilang isang Vice Presidente ay gustong mailoklok itong si Sara Duterte sa illegal na paraan agawin ng Malacanang. Maraming beses silang nagtangka. Hindi ko na po isa-isahin dahil naipaliwanag ko na po sa inyo yan. Ito po ang huli na pagtatangka na paupuin bilang presidente agawin ang Malacanang nitong si Sara Duterte. Kaya nga po nagkaroon na ipalabas ang video na piki. Ang akala ho nila ay tayo ay mga tanga. Ang akala ho nila tayo ay mga buang. Nagkakamali sila. Dahil buang lang ho ang maniniwala diyan. Sira ulo lang ho ang maniniwala sa video na yan. Ay tayo ay normal na tao. Kasama ang aking mga mahal. Masugid na taga-subaybay. Normal po ang pag-iisip nila. Kaya hindi po maniniwala yan na ika nga po si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa video. Kasi ang plano po nila, paniwalain ang taong bayan, ako, ikaw, paniwalain sa video. At kapag naniwala ho, ay magkakaroon po ng people power. At yung pong people power na yon ay magkakaroon po ng daan para agawin ang Malacanang, para agawin sa pisto ang pagiging presidente nitong ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Ay hindi ho nangyari. Pumalpak. Kaya't nagdurugo ang puso ni Sara Duterte. Nagdurugo ang puso ni Sara Duterte. Kaya't biglang tumulak papunta ho diyan sa Germany. Ano ang gagawin diyan po sa ibang country? Germany ba nagpunta? Titingnan po natin. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, ay gusto kong ibahagi po ito sa inyo. Itong artikulo na ito, resibo na nagpapatunay ho na siya ay tumakas. Kumuripas ng takbo. At ito, nandyan po sa screen. Buhat ho sa DCXL News. Ito po't babasahin ko. Inaanyayahan ko po kayong panoorin, pakinggan. At nang sa ganun ho, lubos po nating maunawaan. VP Sara Duterte lumipad patungong Germany. Germany, tama ako, Germany. Ano ang ginagawa mo diyan? Kasagsagan ng bagyo.
dapat nandito ka sa ating bansang Pilipinas upang tumulong at magsilbi, lalong-lalo po ngayong panahon ng kalamidad na binabaha ang ating Republika ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng country. Kailangan po ng tulong ng Vice Presidente, Presidente, lahat ng ahensya ng gobyerno dapat gumalaw ho. Ay hindi ho sa bagay, hindi ka naman Vice Presidente na legit. Yung sabi nga ng mga masugid kung mga taga-subaybay, nagbibisi-bisihan presidente lang yan. Kung tawagin, ba't hindi ho naman nagsisilbi? Eto pa. Lumipad patungong Germany si Vice President Inday Sara Duterte Carpio kasama ang kanyang pamilya. Kumpirmado. Kasama ho ang kanyang pamilya. Lumipad patungong Germany. Pasado alauna kaninang madaling araw, July 24, 2024. Abay kahapon. Ang aeroplano ng Emirates Airlines Flight EK-335 patungong Germany via Dubai. Sakay si BP Sara Mr. Nasimans Carpio, mga anak at ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman. Inaasahan naman na magbibigay ng official statement ang official of the Vice President hinggil sa nasabing biyahe ng pangalawang Pangulong. Ay kumpirmado ho, ng January 5. Talaga nagbiyahe papuntang Germany. Talagang tumakas. Dahil nabigo. Pumalpak. Ang kanilang balako, hindi nagtagumpay. Kung magugunita nyo ho, mga kaibigan, bago ho magsuna, ay nagsalita siya ay isang designated survivor. At naniniwala ho siya na talagang mauupo siya. Kaya nga siya nag-prepare na di ba? Kaya nga designated survivor. Kaya nga hindi nga umatin siya ng suna di ba? Dahil siya ay uupo sa Malacanang. Yun ang panaginip niya, nananaginip ng gising. At ang itong mga didishit vlogger nagpapakalat na magiging iba na ang presidente sa araw ng suna. Nasaan? Pumalpa kayo. Talabagay, kayo naman ay mga bangag. Kayo ang tunay na mga bangag, di ba? Nananaginip kayo ng gising. So maliwanag po mga kaibigan, na kung tayo po ay magsusuri, ay yung maitim na balak ho nila nung suna. Hindi ho nagtagumpay. Yan po ang ating nga po stand dito. Dahil nagbabase ho tayo sa mga galawan nitong Vice Presidente na hindi na ho maganda ang galaw. Talagang atat na maluklok sa Malacanang. Dahil para marami niyang hidden agenda Hindi natin iisahin dito. Isa-isahin kung ano mga hidden agenda niya. Siyempre, in general, gusto niyang mabigyan ng proteksyon. Itong mga hindi karapat-dapat na ika nga po'y nauungkat na hindi nila magandang gawain. Bibigyan nila ng proteksyon. Isa yan sa kasama ng mga hidden agenda. Mga kaso. Di ba? Maraming kaso So mga kaibigan, marami ho ang tumaas ang kilay dito sa pag-aalis ni Vice Presidente. Papunta po ng Germany sa kasagsagan ho ng bagyo. Unang-una ay parang bata ho itong nagtatampo. Para bang yung in love na nabigo kung galawan ito. Dati may laslas sa liig. Parang paawa ipik, di ba? Para bang isang anak na nagkulang sa atensyon na bigla na lang lalayas. Hindi po magandang galawan ng isang Vice Presidente yan. Parang sinto-sinto. Totoo po naman. Makikita nyo ho. Nung siya naging panauhing pandangal, nagpawa epek din ho. Biglang bumuhos ang ulan habang naglalakad ho siya. Nagpaulan ho. Obvious naman ho na nagpaulan siya para humingi ho ng simpatiya. Mga kaibigan, na baka ang nasa isip niya ay makakakuha siya ng simpatiya.
Oh, dahil nagtatrabaho siya dahil kahit na ulan. Hindi baligtad ang nangyari. Kinamuhian siya, naggalit ang taong bayan dahil plastic ang kanyang galawan. Di ba? Ano pa? Marami pong nasilip sa kanya. Sa galawan niya na parang ang bata. Dapat tumayo ka naman, Sara Duterte, na matikas, na bilang isang vice presidente. Wala, hindi nakikita sa iyong pagkatao eh. Kaya ka lang nahalal bilang vice presidente dahil mabango pa ang pangalan ng iyong tatay noon. Dahil kaya bumango ka din, na kasama ka sa pagbango, nadamay ka sa pagbango ng pangalan dahil noong kapanahon na noon, hindi pa nabibisto ang mga kalukuhan, mga piki na pinagagagawa ng iyong ama. At ikaw din hindi pa rin nabibisto ang mga galawan na hindi maganda. Katulad ngayon, nabibisto na ho eh, mga kaibigan. Okay, alright, mahabang talakayan, kaya bibigyan po natin ng part 2. Binigay ko lang po sa inyo ang latest update. Wala po sa bansa natin ng ating vice presidente. Nagliliwali ho doon, nagtampo sa ibang country. Imbis sana, instead sana, sa halip sana, ay nandito yan sa kasagsagan ho ng bagyo para magsilbi sa taong bayan. Ay hindi ho eh. Mas inuna pa. Itong, alam ko pansariling interest. Sino ang gumastos dito? Yun po ang malaking katanungan. Sino ang gumastos at ano po ang lakad ni Sara Duterte? Taong bayan ba ang gumastos? At ano ang lakad niya? Parang may sariling mundo to eh. Makikita mo minsan, may hiwa sa liig. Parang nga bigo sa pag-ibig na biglang nag-heartbroken, nagtatampo, ang tawag doon sa bata, hindi ko masyadong mano yung term ng Tagalog doon eh. Pero yung pag nagtampo ka, susuyuin, parang nagpapasuyo. Okay na nga ho. Okay, alright. Bigyan po natin ng part 2. Kinulang po tayo sa oras. Ako'y nabitin din eh. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan. Isang like ho sa video na ito.